Teka, imposible naman yata yung sinasabi mo. Alam mong, Ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Tumakas ka na! Opo, Ama. Manong halika na, sumama ka na sa akin bago pa tayo maabutan ng mga dayuhan. JD, ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dodoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, nasa 15 taong gulang pa lamang itong si Dodoy. Nakatira sa isang payak na pamayanan, kasama ang lolo na itago na lang natin sa pangalang Zacarias. Nagmula sa angkan ng mga manggagamot, ngunit dahil sa katandaan, halos limot na ito ng mga tao. Marami na ring sumibol na mas batang manggagamot ng mga panahong yun, at mas pinili ng mga tao ang mas bata at mas malalakas. Hindi naman nabahala si Tatang Zacarias. Sa halip ay natuwa pa ito dahil may bagong sibol na yumayakap sa gawain ng mga naunang henerasyon. Ngunit kahit papano, may kumikilala pa rin sa kakayahan ng matanda. Kakaiba ang pamamaraan nito sa panggagamot. Ito ay sa pamamagitan ng sikat ng araw. Lolo, bakit niyo po binibilad sa sikat ng araw yung mga gamit? Baka mamaya matuyo yan o hindi kaya mawala ng bisa. Wika ni Dodoy. Alam mo, Dodoy, ang sikat ng araw ang pinagmula ng lahat ng buhay. Ito ang simula at ito din ang wakas. Halos lahat ng may buhay ay nakadepende sa liwanag ng dakilang apo-adlaw. Kaya ikaw sige na, magbilad ka ng katawan mo doon sa dalampasigan. Tamang-tama, maganda ang sikat ng araw ngayong umaga. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga panong ito, hindi pa lubusang nauunawaan ni Dodoy ang lahat. Inakala niyang pamamaraan lang ito ng matanda upang magpatuyo ng mga halamang gamot sa ginagawang sangkap para sa kanyang mga banyos at gamot na ibinibigay sa mga tao. Kahit ang mga baguang manggagamot, sa kanya ding kumukuha ng langis at ilang sangkap sa paggawa ng mga pangontra. Tuwing Biyernes Santo, nagpapabasbas ang mga ito sa matanda. May ilang antingero din ang nagpupunta upang magpalinis ng kanilang mga gamit. Malakas ang pananalig ng mga ito sa kakayahan ni Tatang Zacarias. Hindi lubusang nakilala ni Dodoy ang matanda dahil hindi naman ito madalas magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit nalaman na lamang ng binata ang katotohanan nang minsang dumalaw ang pinakaunang mag-aaral ni Tatang Zacarias. Ito ay ang tsuy ni Dodong na si Jojo, nakakatandang kapatid ng kanyang ama. O Jojo, napadalaw ka. Anong sa atin? Wala naman po, Tay. Nangangumusta lang po. Napadaan lang din ako dahil may pinuntahan lang ako sa may Ilaya. Ganun ba? Maayos naman ako. Ikaw, kamusta ang panggagamot? Hindi na din po ako masyadong nanggagamot ngayon, Tay. Gawa ng abala ako sa palayan eh. Pero kapag wala namang gawain, saka palang uli ng gagamot. Ha 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 ha. Ayaw mong makipagsabayan sa mga bagong sibol, ano? Naku, Tay. Wala po sa bokabularyo ko ang makipagpaligsahan. At isa pa, bakit ko naman naisipin makipagsabayan? Alam naman ng lahat na mas nakakalamang ako pagdating sa kalaman at estilo ng kakayahan. Ha 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 ha. Oo nga naman. Pero ikaw, huwag masyadong mayabang. Malakas na kapangyarihan ang minana natin mula sa mga ninuno at tanging ang angkan natin
ang may kakayahang gumamit ng pamanang ito. Kaya sana, ingatan nyo ang mga aral. At hanggat maaari, wag na wag ikakalat dahil sa sandaling mapunta ito sa maling kamay, kapahamakan para sa sangkatauhan ang siyang darating. Habang nag-uusap ang mag-ama, biglang dumating ang isang lalaki. Pinapasundo si Tatang Zacarias. Kaya niyo na po ba mag-isa, Tay? Ako nang bahala, Jojo. Samahan mo na lang to si Dodoy dito. Hindi naman ganong kahirap ang gagawin ko. O sige po, kayo po ang bahala ha. Pero sa oras na kailanganin niyo ng tulong, nandito lang po ako. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang matanda. Naiwan naman si Jojo, nahiga sa mahabang upuan. Akmang iidlip na sana, biglang naupo sa paanan nito si Dodoy. Tiyo Jo, may tanong po sana ako kung ayos lang. O, ano yun? Tungkol po dun sa pinag-uusapan niyo ni Lolo. Sa pamana ng mga ninuno natin. Ayun ba? Ang tinutukoy ni Tatay ay ang aral sa panggagamot na pinasa sa ating mga ninuno. Simula noon hanggang ngayon, mga dasal na nagmula pa sa mga sinaunang babaylan patungkol sa dakilang umalagad na si Apo Adlaw. Apo Adlaw. Sino po si Apo Adlaw? Hindi mo kilala si Apo Adlaw? Siya lang naman ang diwata at bathaluma ng araw. Sinasabing siya rin ang dahilan at simula ng paglikha. Ang liwanag at ang nagbibigay buhay sa sangsinukob. Sa madaling salita, ang tagapaglikha ng lahat ng may buhay. Ha? Di ba ang Diyos ang tagapaglikha? Paano naging Apo Adlaw ang pangalan ng Diyos? Alam mo, mahirap ipaliwanag eh. Eto, basahin mo na lang ang maragtas. Diyan mo malalaman ang lahat. Magpapahinga muna ako ha. Kaya kung may katanungan ka, ipunin mo muna. Isulat mo sa isang papel, tapos mamaya ibigay mo sa akin. Wika ni Jojo. Matapos ay tumayo na ang binata at pumasok sa silid. Binuklat nito ang ibinigay na aklat ng Chewin. Sinimulan ang pagbabasa. Sa mga hindi nakakalam, ang maragtas, isang kasulatan na naglalaman ng mga kaganapan, pangalan, representasyon ng isang angkan. Mula sa pinagmulan nito hanggang sa pinakakasalukuyan. Nakatala din sa isang maragtas ang bawat lugar, pangyayaring naganap dito. Wala itong koneksyon sa kasaysayan dahil tanging mga gawa ng isang partikular na angkan ang nakasulat sa mga pahina na ito. Maraming katawagan ng maragtas, ngunit mas kilala ito sa anyong aklat. Ang pinakalumang bersyon nito ay ang maragtas siwang dumog at goyang na nakasulat sa mga kalatas na ang pahina ay gawa sa pinong hibla ng pinya. Ito ay nasa pangangalaga ng kasalukuyang pinuno ng kanilang angkan. Sunod ay ang maragtas ng panay na isinulat naman ng isang tao na nagngangalang Pedro Alcantara, Monteclaro noong 1907. Balik tayo sa kwento. Habang binabasa ni Dodoy ang maragtas ng kanilang angkan, nagtatala ito ng mga pangyayaring hindi niya maunawaan. Ilang minutong nakalipas, nagising si Jojo. Mabuti naman at gising ka na, tiyo. May mga tanong po ko sa inyo eh. Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko, Osha? Dahil nangako ko sa'yo, sige, sasagutin ko ang lahat ng yan. Pero sandali lang ha, hayaan mo muna ako makapagtimpla ng kape. Parang sasakit pa yata ang ulo ko dyan eh. Kung gusto mo, tiyo, ako nang gagawa ng kape. Aba, magandang ideya. O sige, ipagtimpla mo ako ng kape. Huwag mong lagyan ng asukal na nabibili sa tindahan ha. May pulot dyan sa kusina. Yan ang paborito kong pampatamis eh.
Sige po, sandali lang ah. Dali-daling nagpunta sa kusina ang binata. Tinignan ni Jojo ang aklat. Laking gulat nito dahil malapit nang matapos si Dodoy sa pagbabasa. Ilang sandali pa nakabalik na si Dodoy, bitbit ang 2 tasa ng kape. Naupo ito sa tabi ni Jojo habang nakangiti. Tila may kung anong inaantay. Napatitig si Jojo kay Dodoy. Hindi to kumukurap na tila nag-aantay magsalita. Ano problema? Kung itatanong mo kung masarap yung kape, oo, napakasarap. Hindi naman yun yung iniintay ko eh. Nangako kang sasagutin yung mga tanong ko. Ah, eto na ba yun? Pero alam mo, ang dami nito ha. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. Pero yan mo, tapusin ko lang yung kape. May gagawin tayo. Marahang inubos ni Jojo ang kape. Habang nagmamatyag, nag-aantay si Dodoy. Inilapag ng Chewy ng tasa. Tumayo ito. Akmang lalabas na ng bahay. Kaya hinawakan ito ni Dodoy. Sandali lang tiyo, saan ka pupunta? Niloloko mo lang yata ako eh. Hindi kita niloloko. Halika. Sumunod ka sa akin. Lumabas ang 2 sa tahanan. Pumunta sa likod ng bahay, kung saan naroon ang kubo ni Tatang Zacarias. Anong ginagawa natin dito? Baka pagalitan tayo ni Lolo. Hindi makakabalik si Tatang hanggang alas 9 ng gabi. Kaya ayos lang yan. At saka, dito ko ipapaliwanag ang lahat tungkol sa ating angkan. Naupo si Dodoy habang nagsisindi ng mga lampara ang tsuhin. Matapos nun, may inilabas na maliit na supot sa kanyang bulsa. Isinaboy sa hangin. Ano po ba yung pulbos na yun, tiyo? Bakit? Bakit parang inaantok ako? Nakatulog si Dodoy. Ilang sandali pa nagising ito dahil sa ingay ng mga taong nagsisigawan. Marahang nagmulat ng mata ang binata at napabalikwas nang makita ang kakaibang kapaligiran. Nagtatakbuhan ang mga kababaiyang nakasuot ng sinaunang damit. Ang mga kalalakihan naman nakikipaglaban sa mga dayuhan na nakasuot ng baluti gamit ng mga pana, kampilan at sibat. Ilang ulit kinusot ni Dodoy ang mata. Sinasampal pa ang pisngi. Baka sakaling magising ito mula sa panaginip. Ngunit nang makaramdam ito ng sakit, napagtantong nasa totoong mundo siya. Uy, Manong! Ano pang inaantay mo? Nandito na ang mga mananakop. Tumakas na tayo kung ayaw mong maging alipin. Ano? Maging alipin? Oo, kapag nahuli ka ng mga dayuhan, isasakay ka nila sa malaking bangka. Dadaling ka kung saan tapos ipagbibili ka. Teka, imposible naman yata yung sinasabi mo. Alam mong, Ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Tumakas ka na! Opo, Ama. Manong, halika na, sumama ka na sa akin bago pa tayo maabutan ng mga dayuhan. walang nagawa si Dudoy kung hindi sumama. Balot ng pagtataka at pagkalito. Pilit nitong tinatanong ang kasama kung nasaan sila. Nasaan ba tayo? Ano ba talaga nangyayari? Anong klaseng tanong yan? Nandito tayo sa Hamtik. Taga saan ka ba? Hamtik? Hamtik? Antike? Teka, anong petsa na ba? Petsa? Ano yun? Naku, mamaya ka na nga magtanong. Kailangan nating makalayo sa dalampasigan. Bilisan mo namang tumakbo. At saka bakit wala kang dalang kampilan? Kampilan? Wala nga akong kutsilyo eh. Kaya nga, bilisan mo na tumakbo. Nagpatuloy sa pagtakas ang mga ito. Hanggang sa narating nila ang hangganan ng kagubatan. Mula doon ay naglakbay sila.
Narating ang pamayanan ng mga Aita sa kabundukan. Tinanggap sila ng mga ito. Pinakain, binigyan ng kubong matutuluyan. Igong, mabuti naman at dagawa niyong makarating ng ligtas sa lugar na ito. Ikaw binata, anong pangalan mo at bakit iba ang kasuotan? Tanong ng isang lalaki na nagngangalang Kadangyan. Ako po si Dudoy. Pasensya na po kayo kahit ako. Nalilito sa mga nangyayari. Ano po ba yung lugar na to? Kakaiba ang pananalita mo, pati na rin ang iyong pananamit. Maaari ko bang malaman kung taga saan ka? Ano po bang sinasabi nyo? Taga-Antique po ako. At saka paano ko napunta dito? Lalong nalito si Dudoy. Kaya dali-dali itong lumabas ng kubo. Napadpad sa bangin kung saan tanaw ang dalampasigan. Nakita ang mga galyon na nasa karagatan. Saka pa lamang napagtanto na parang bumalik siya sa sinaunang panahon. Muling naglakad si Dodoy papasok ng kubo. Hindi kaya isa ka sa mga nadakip na mga dayuhan mula sa ibang kapuluan? Hindi po. Natatandaan ko na po kung anong nangyari. Taga dito din po ako pero hindi na naituloy ni Dodoy ang sasabihin. Nagdadalawang isip na baka hindi maniwala ang mga taong kausap. Ano ang gusto mong sabihin? Di bale na lang po. Taga kabilang nayon po ako. Napadpad sa lugar niyo para maganap ng makakain. Tama. Ganun nga ho. Kung ganon, Igong, bigyan mo ng makakain ang kaibigan mo. Ipagpaumanin mo ang aking pagiging matanong. Ang pangalan ko ay Kadangyan. Ako ang punong kawal ng tribo ni Raha Sumakwel. Sa kasamaang palad, nahiwalay sila sa amin. Sumakwel. Buhay pa ba ang 10 dato ng kapanahonang ito? Oo, buhay pa ang ilan sa kanila. Matagal nang namaalam si Raha Balinsosay, pero walang kasiguraduhan kung talagang patay na siya. Ang tanging naiwang namumuno ng kanyang ahop ay ang panganay na anak sa kanyang unang asawa. Dito napatunayan ni Dudoy na nagbalik siya sa panahon kung kailan itinatag ang kasunduang Kalintyaw. Ganun po ba? Ano ang pangalan nyo kung hindi nyo po mamasamain? Ako si Dato Kadangyan, anak ni Dato Bangkaya, ikalawang pinuno ng Aklan at Kapis. Ikaw, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ako naman po si Dudoy. Taga dito po ako sa Antique pero... Teka, kung galing sa Aklan at Kapis ang nasasakupan nyo, mababang paglalakbay ang kakailanganin ah. Tatawid pa kayo ng karagatan bago makarating dito. Tama. Napakahusay. Paano mong nalaman ang naging ruta namin? Isa ka bang mandaragat? Biglang natigilan ng binata dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Kadangyan. Naku hindi ho. Nahulaan ko lang. Kalain mo yun? Tama pala ako? Ipagpaumanin mo, ang dami ko talagang tanong. Gusto ko lang masiguro na hindi kaaway ang taong nasa harapan ko. Alam mo Dudoy, hindi lang dayuhan ang kalaban namin, maging ang mga pinanubol. Pinanubol? Mga aswang? Tama ka. At nandito tayo sa lugar malapit sa kanilang kuta. Malapit tayo sa lungga ng mga aswang. Hindi naman kaya masyadong mapanganib para sa atin ang mamalagi dito? Wala kang dapat alalahanin. Bago tayo matonto ng mga aswang, kakarapin muna nila ang tribo ng mga Aita sa pamumuno ni Marikudo. Sa kanya ang kabundukang ito. Hindi makapaniwala si Dudoy sa mga narinig. 3 sa mga hinahangaang figura sa maragtas ang kanyang narinig. Mas lalo pa itong natuwa
nang malamang buhay pa ang ilan sa kanila. Kung ganun, buhay pa si Datu Maricodo? Buhay na buhay. Maaaring sa susunod na mga araw, makita mo pa yon kasama ang kanyang pangkat. Sa ngayon, samahan mo muna kami para maglagay ng pag-aanito kay Apo Adlaw. Pinili na lang ni Dudoy ang manahimik. Ano man ang gawin o sabihin niya sa panahong yun, maaaring maging dahilan ng malaking pagbabago ng kasaysayan. Nang mga sumunod na araw wala namang nangyaring kakaiba, inilibot ni Igong ang binata sa paligid. Isang malaking kuta sa gitna ng kagubatan ang kanilang kinaroroonan. Sa gawing kanluran ay ang karagatan at sa silangan naman ang paanan ng bundok ng Kalinog na siyang kanlungan ng mga katutubong Aita at iilang mga namundok na pintados. Walang kaalam-alamang binata kung sino ang kasama hanggang isang araw habang nagpapalit ng kasuotan. Napansin ang isang kalatas na nakasilid sa buho ng kawayan. May simbolo ito, kagaya ng pinapabasa sa kanya ng chewing si Jojo. Nabalot ng kuryosidad ang isip ni Dodoy, kaya kinuha nito ang kalatas mula sa sisidlan. Sinimulan ang pagbabasa. Ngunit napakunot na lang ang noo dahil hindi maunawaan ang mga letrang nakaukit sa kalatas na gawa sa balat ng kambing. Marunong ka rin ba magbasa ng baybayin? Nagulat si Dodoy nang biglang magsalita si Igong mula sa likod. Ay nako, ginulat mo naman ako, Igong eh. Ano kasi, hindi ako naturuan ng mga magulang ko. Ikaw ba? Marunong ka bang bumasa ng mga titik na to? Oo naman. Ako nga yung sumulat niyan eh. Totoo ba? Kung ganun, pwede mo bang basahin para sa akin? Pwede naman. Kaso, hindi ko pa natatapos ang maragtas ng aming lahi. Ayos na ba kahit ilang bahagi lang muna? Nagulat si Dodoy sa sinabi nito. Pero wala pa ring ideya kung sino ang kausap. Sinimulan ni Igong ang pagbabasa. Kapareho ito ng panimula sa aklat na ibinigay ng Chewin. Saka pa lamang napagtanto ng binata na ang kausap niya ay walang iba kung hindi ang kanyang Papo Igong. Nakalaunan, bininyagan sa pangalang Domingo. Pilit na pinipigilan ng binata ang sarili dahil ayaw nitong baguhin ang kasaysayan. Ngunit para mawala ang kate ng dila, may kung anong binanggit kay Igong. Igong, maniwala ka man o hindi, magiging ama ka ng isang henerasyon ng mahuhusay na manggagamot at saka magagaling na mandirigma. Ha? Paano mo nasabi? Teka, amin na nga yung kalatas, may dadagdag ako. Ilalagay ko sa mga tala ang pangitain. Hindi mo sinabi na pantas ka pala. Naku hindi, aray ko, naloko na. Teka Igong, wag mo ilagay sa... Ayan, tapos na. Isinulat ko dito ang tungkol sa isang pantas na nagbigay sa akin ng pangitain. Biglang nag-alala si Dudoy dahil baka magbago ng bagya ang kasaysayan dahil sa mga sinabi niya. Kaya lalo itong naging maingat. Sa paglipas ng ilang araw, nakasanayan nito ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Natutong gumamit ng sibat, pana sa pangangaso, maging ang paghawak ng kampilan sa pakikipaglaban, itinuro din sa kanya. Mabilis kang matuto. Tama yan. Kailangan mong masanay na ipagtanggol ang iyong sarili para sa paparating na mga panganib. Hindi maglalaon, matutuntun tayo ng mga dayuhan at kakailanganin ko ng mga kalalakiang makikipaglaban. Maraming salamat sa pagtuturo ng lahat ng nalalaman niyo sa akin, Datu. May tanong lang po ko. Si Igong, kaano-ano niyo po yung batang yun? Mula siya sa angkan ng mga babaylan na sakop ng lupon ni Rahab Valensusay. Nang mamayapa ang buting Raha, nagkahiwalay-hiwalay ang 7 babaylan. Ang ilan ay nanatili dito sa Amtik.
at ang ilan ay nasa irong-irong. Nakianib sa lupon ni Dato Payburong. Isa si Igong sa mga babay lang nagpaiwan dito. Sa kasamaang palad, napahiwalay ang batang yan at hindi na muling nakita ng kanyang mga kasamahan. Simula ng araw na yon, itinuring ko ng tunay na anak si Igong. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang mga tauhan ni Kadangyan. Ayon sa mga ito, parating ang kampo ng mga Aitas sa pangunguna ni Datu Marikudo. Biglang nakaramdam ng magkahalong kaba at pananabig. Isa ang Aitang Datu sa mga hinahangaang karakter sa Maragtas. Tama po bang narinig ko? Darating ang kampo ni na Datu Marikudo? Oo, Dodoy. At kailangan ko siyang salubungin bilang paggalang sa kanyang teritoryo. Maaari ba kitang utusan? Pagsabi lang po kayo, Datu. Ano po bang nais niyong ipagawa? Sabihan mo si Igong dahil kailangan niyang maisulat ang kaganapang ito. Sige po, Datu. Hanapin ko po. Tugon ni Dodoy. Sabay lakad papunta sa ilalim ng isang puno kung saan naglalagi si Igong. Gaya ng inaasahan, natagpuan niya itong nakaupo sa paanan ng puno habang nagsusulat ng kalatas. O Dodoy, tapos na ba kayo mag-usap ni Tatang Kadangyan? Oo, at pinapatawag ka niya. Dahil paparating ang kampo ni Datu Marikudo. Kailangan mo daw maitala ang kaganapang ito, Igong. Kung ganun, tara Manong Dodoy. Sasalubungin natin ang dato ng mga Aita. Dali-daling nagpunta si Igong at Dodoy sa kinaroroonan ni Kadangyan. Saktong paparating na ang pangkat ng mga katutubo galing sa bundok. Habang papalapit ang mga ito, sumasabay sa mga tambol ang kabog ng puso ni Dodoy, lalo na nang makita ang anino ng isang malaking tao. Maya-maya ay lumapit sila Kadangyan at ang kanyang kampo upang salubungin ang pagdating ni Marikudo. Pero laking pagtataka ng binata dahil sa halip na ang malaking lalaki ang lapitan, isang binatang halos kasing tangkad niya lang ang kinamayan ni Kadangyan. Igong, nasan si Datu Marikudo? Yung lalaking kinamayan ni Ama, yan si Marikudo, ang dato ng mga Aita. Tugon ni Igong habang patuloy na nagsusulat sa kalatas. Hindi naman makapaniwala si Dodoy na ang Marikudo na hinangaan ay isang maliit na tao. Akala ko pa naman yung malaking tao si Datu Marikudo. Mali pala. Pero siya ba talaga si Datu Marikudo? Mamaya niya nagpapanggap lang ang taong yan, ha? Sigurado ko siya si Dato Marikudo. Ang taong tumalo sa hukbo ng mga pinanubol mula sa kapuluan ng Malay. Ang parehong tao na nakipagkasundo sa ating lahi sa pamamagitan ng salukot na gintong kwintas sa sumasayad sa lupa. Ang taong huhubog sa sibilasyon ng kapuluan ng Panay. Napalakas ang pagkakasabi ni Igong, kaya hindi sinasadyang narinig ni Marikudo ang lahat. Ikaw bata, lumapit ka sa akin. Nagkatinginan sina Igong at Dodoy nang magsalita ang Datu. Hindi pa sana lalapit ang mga ito. Ngunit dahil sa utos si Kadangyan, agad silang kumilos. Marahang lumapit at lumuhod sa harap ng Datu. Patawad Dato, kung nabanggit ko ang pangalan mo sa walang kaparakan. Hindi yan ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Hindi ba mula ka sa lahi ng 7 babaylan ni Balinsusay? Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan sila ngayon? Ipagpatawad mo Dato, pero hindi ko na po alam kung nasa na mga magulang ko. Simula nang mahiwalay ako sa kanila, ang tanging alam ko na lang, nasa irong-irong ang dalawa sa aking mga tiyuhin. Masyadong malayo ang irong-irong. Kailangan ng asawa ko ng agarang tulong. Kung inyo pong mamarapatin, ano po ba ang sakit diyan maniwantiwan? Sasabihin ko lang sa'yo, kung may papangako mo na makakatulong ka. Gagawin ko po ang aking makakaya. Kung ganun halika, para makita mo ang asawa ko.
Dinala ng dato si Igong sa likod ng pangkat kung saan naroon ang asawa nito. Nakita ni Igong, nakapiring ang mga mata at tila nagdudugo. Sino pong may gawa niyan? Isang babayla na may matinding galit sa akin. Ang babaylang ito, mula sa hanay ng 7 babaylan ni Rabalin Susay. Alam kong kilala mo ang tinutukoy ko. Pero hindi ko na lang babanggitin kung sino. Hindi na mahalaga sa akin ang paghiganti. Gusto ko lang agarang paggaling ng aking asawa. Alam kong nakikipag-usap ako sa isang paslit. Ngunit malakas ang pananampalataya ko na maririnig ako ng bataluman ng araw. Wika ni Maricodo. Nagsipagluhuran ang lahat. Nagdilim ang paligid. Nagtaka si Dudoy kung ano ang nangyayari. Ngunit nang magtanong ang binata kay Gadangyan, wala itong nakuwang sagot. Kaya pinili na lang ng binata manood sa mga susunod na mangyayari. Nanatiling tahimik ang lahat habang nakaluhod, na tila nananalangin ng taimtim. Ibinaling ni Dudoy ang tingin sa kinakatayuan ni Igong at Maricodo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang naglalabas ng nakakasilaw na liwanag ang katawan ng paslit. Alam ko ang hinaing mo. Matapat kong tagasunod. Nakarating sa akin ang iyong pag-aanita. Nakita ang iyong katapatan. Hindi lang sa akin, kundi maging sa aking ama na si Apolakay. Kaya magsalita ka, mandirigma. Ano ang iyong kailangan? Salamat sa pagtugon, mahal na batala. Nais ko lamang mawala ang sumpa sa mga mata ng aking asawa at muling ibalik ang paningin niya. Ito lamang po ang aking kailangan. Hindi na ako maghahangad ng paghiganti sapagkat magdudulot lang ito ng mas malaking kaguluhan. Kung ganon, tanggalin mo ang piring ng iyong asawa at hayaan mo siyang tumitig sa liwanag ng aking mga kamay. Inilahad ni Igong ang palad. Lumabas ang maliit na bolang apoy na kasing liwanag ng araw. Bagaman nakakasilaw, hindi ito masakit sa mata. Nakaramdam ng kakaibang kapayapaan si Dudoy na parang nakatitig sa liwanag ng papasikat na araw. Paano mong natatagalan ang liwanag ng bolang apoy ni Apo Adlaw? Nakakabulag ang liwanag na yan, Dudoy. At tanging mga taong nagmula lang sa kanyang saling lahi ang maaaring tumitig ng hindi nasusunog ang kaluluwa. Unti-unting nauunawaan ni Dudoy ang sinasabi ng tiyuhin tungkol sa kapangyarihan ng kanilang angkan. At si Igong, ang pinakaunang taong nabiyayaan ng makapangyarihang bolang apoy ni Apo Adlaw. Nagtagal ng ilang minuto ang liwanag at nang maglaho ito, nawalan din ng malay si Igong. Dali-daling inalalayan ni Kadangyan ang paslit at dinala sa kanilang kubol. Dato Maricodo, nais ko po kayong anyayaan sa aking kubol upang makapagpahinga. Naganda po kami ng kaunting salo-salo para sa pagsalubong sa inyong pagdating. Maraming salamat, ngunit hindi na kami magtatagal. Kailangan naming bumalik sa ahop bago pa man lumubog ang araw. Kung hindi, baka harangin kami ng mga pinanubol. Sa kasalukuyang bilang na mga kasama kong kawal, hindi namin kakayanin ang buong puwersang pag-atake ng mga aswang. Kaya kung inyong mamarapatin, dito na ho kayo magpalipas ng dilim. Kabilugan ng buwan ngayong gabi, kaya mas malakas ang kanilang mga bertud. Tama ka, Datu. Kung ganon, sige. Mananatili kami hanggang sa pagsikat ng araw. May dala kaming baboy ramo mula sa kagubatan. Halika kayo, pagsaluan natin. Nang gabing yun, nagkasiyahan ang 2 tribong pinag-isa ng paniniwala. Hindi pa rin makapaniwala si Dudoy na nasasaksiyan niya ang mga ito. Nakausap pa
ang mga taong narinig lang sa kwento. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nakita ni Dudoy si Igong na nagsusulat. Wala ding magawa ang binata, kaya nilapitan niya ito upang kausapin. O Manong, bakit ka nandito? Hindi ka ba makikipagsaya sa kanila? Hindi ako umiinom ng alak, Igong eh. Masaya na ako nanonood lang. Eh ikaw, anong ginagawa mo? Eto, nagsusulat. Hindi ko kasi naitala kanina ang nangyari. Nawalan daw ako ng malay, sabi ni Amang Kadangyan. Ikaw, ano bang nasaksiyan mo kanina? Hindi ko rin kasi alam kung nung naganap eh. Bago ko nawalan ng malay eh. Napagtanto ni Dudoy na hindi alam ni Igong na sumanib sa kanya ang bathalang si Apo Adlaw. Akmang magsasalita na sana ito, ngunit bigla siyang tinawag ni Kadangyan. Dodoy, maaari ba kitang makausap sandali? Sige po, Datu. Ano po bang maipaglilingkod ko? Samahan mo muna ako sandali at may pupuntahan tayo. Po, bakit po ako may mga tauhan naman kayo? Sumama ka na lang. May kailangan din tayong pag-usapan tungkol sa nangyari kanina. Hindi na nakapagsalita ang binata. Sinundan nito ang Datu hanggang sa makarating sa kubol. Ano pong gusto niyong malaman? Ang nangyari kanina, paano kang nakatagal sa liwanag ng bolang apoy ni Apo Adlaw? Walang sino man ang may kakayahan na tumitig ng matagal sa liwanag na yon nang hindi nasusunog ang kaluluwa. Hindi ko rin po alam eh. Basta na lamang po akong tumitig. Wala naman ako naramdamang panganib. Ang aking ama, na dating Datu, minsan nang nasilayan ang liwanag ng bolang apoy ng batala. Ito ang naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang paningin. Nasusunog lang ang kaluluwa ng isang nilalang kung may masama itong tangka o hindi malinis ang hangarin. Dalisay ang liwanag ng bolang apoy ni Apo Adlaw. Kaya kahit ang mga pinanubol, hindi nakakaligtas sa sandaling masilayan nila ito. Hindi ko nga din po maunawaan kung anong nangyari. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi naganap sa akin ang mga sinasabi niyo. Pero maitanong ko lang ho, ano po ba talaga nangyari kanina? Paano sumanib si Apo Adlaw sa katawan ni Igong? Sigong ang kinatawa ng Apo. Saka pa lamang ito napagtanto nang minsan siyang magpakita ng kakaiba. Ito ay nang kalabanin namin ang pangkat ng mga pinanubol na sumugod. Wika ni Kadangyan. Dagdag pa nito, kung hindi dahil kay Igong, marahil naubos sa sila ng mga aswang. Sa tingin niyo po, ano ang dahilan kung bakit pinili ni Apo Adlaw si Igong? At bakit kailangan niya magkaroon ng kinatawan sa mundo ng mga tao? Hindi lang si Apo Adlaw ang may kinatawan sa mundo ng mga tao. Kahit ang ibang mga batala at mga diwata may kanya-kanyang kinatawan sa lupa. Kailangan ng mga tao ang liwanag at paggabay ni Apo Adlaw, kaya narito ang kanyang kinatawan upang tumugon. Pagpapaliwanag ni Kadangyan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malakas sa sigaw ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Naalerto ang lahat. Nahinto ang kasiyahan. Dali-daling pinuntahan ni Dudoy si Igong na noon ay tumatakbo papasok sa kubol ni Kadangyan. Anong nangyari, Igong? Bakit ka tumatakbo? Saan nanggaling ang sigaw? Mga dayuhan, nandito na sila at may kasamang mga pinanubol. Totoo ba ang sinasabi mo, Igong? Oo, totoo ang sinasabi ko. Sa katunayan, malapit na nilang masira ang unang hanay ng tanggulan. Naroon ang ilang mandirigma ni Datu Marikudo. Kailangan nila ng tulong, Ama. Lalo pang lumala ang kalagayan natin dahil nagsanib puwersa ang mga pinanubol at mga dayuhan. Paano natin sila lalabanan? Bakit po kayo nawawalan ng pag-asa? Malakas kayo mandirigma. Nasa panig natin si Apo Adlaw
Anong kinakatakot nyo? Hindi namimili ng panig si Apo Adlaw, maging ang mga diwata. Kahit malakas ang pananampalataya, kung hindi ito makatarungan sa kanilang paningin, hindi nila didinggin ang iyong samo. Sa palagay ko, hindi yan totoo. Sa tingin mo, Kadangyan, bakit dumating si Apo Adlaw nang sandaling isamo siya ni Marikudo? Pareho lang kayong datu. Anong pinagkaiba? Mas marami siyang tagumpay. Hindi. Mas nauna siyang maging datu. Hindi rin. Dininig ni Apo Adlaw ang dasal ni Marikudo dahil may pananalig siya, kaya sinagot ang pag-aanito. Nasa bakuran niyo ang kinatawan ni Apo Adlaw. Bakit hindi niyo subukang humingi ng tulong? Isang kalapastanganan sa mga diwata ang gusto mong gawin, Dudoy. Alam mo, Kadangyan, hindi ko mawari kung tatawagin pa kitang datu eh. Bakit mo iisiping kalapastanganan ng paghingi ng tulong sa mga diwata? Lalong-lalo na kung kapakanan nito nung nakararami. Igong, alam kong nagtataka ka kung bakit ko alam ang mga bagay na to. Sa inaharap, ilang taon mo lang ngayon. Ikaw ay bibinyagan sa pangalang Domingo at sa'yo manggagaling ang angkan na pinagmulan ko. Ako? Paano mo naman nasabi yun, Manong? Wala nang nagawa si Dudoy kung hindi sabihin ang katotohanan. Dahil alam niya, ito lang ang paraan para magkaroon ng lakas ng loob si Kadangyan na humiling sa mga diwata. Maniwala ka sa akin, Igong. Galing ako sa hinaharap. At ang hinaharap na sinasabi ko, hindi mangyayari kung wala kang gagawin. Datu, Kadangyan, ikaw ang naatasan ng mga bathalang mga laga sa kinatawan ni Apo Adlaw. Hindi lang nagkataon ang pagkakapulot mo kay Igong. Kung papakinggan mo lang ng mabuti ang sinasabi sa'yo ng mga umalagad, dapat ngayon, nauunawaan mo ng mga sinasabi ko eh. Wala nang panahon. Kung sa tingin mo mali ako, Datu, pugutan mo ko ng ulo. Sa sandaling hindi dumating si Apo Adlaw. Sige, subukan mo siyang tawagin nang may pananalig. Sinunod ni Kadangyan ang sinabi nito. Pero ilang minuto ang nakalipas, walang sagot mula sa bathala. Ginawa niya ang pag-aanito ng ilang ulit. Ngunit nanatiling tahimik ang kalangitan. Ni maliit na tanda, walang nakita ang datu. Sinunod ko ang sinabi mo. Pero tila imbes na matuwa mga bathala, lalo lang silang nagalit sa akin. Pagbasdan mo, Dudoy, unti-unti nang nauubos sa mga mamamayan ko. At sana, marunong kang tumupad ng iyong pangako. Gagamitin ko ang iyong dugo upang tawagin ang bathala ng digmaan. Sa kanya ko hihingi ng tulong. Lumod si Dudoy. Hinayaan si Kadangyan na putulin ang kanyang ulo. Itinaas na ang kampilan. Nag-usal ng panalangin sa diwata ng digmaan. Balaam, tinatawag kita sa pamamagitan ng dugo ng binatang to. Dinggin mo ang aking dasal. Bigyan mo ng lakas ang aking mga mandirigma at ibigay mo sa akin ang tagumpay na ito. Habang nagdadasal ang datu, biglang dumilim ang paligid. Samantala sa kabilang banda, sa kasalukuyang panahon, patuloy na pinagmamasdan ni Jojo ang pamangkin na mahimbing na natutulog nang bigla itong umungol. Nanginig ang katawan at tila may kung anong kinakatakutan. Dudoy, sana ayos ka lang, pasensya na. Pero wala akong may tutulong sa'yo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, naway malampasan mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya lumaban ka. Patunayan mo na mula ka sa angkan ni Apo Domingo. Wika ni Jojo. Muli itong naupo nang makitang paparating si Tatang Sakarias. Anong nangyari sa pamangkin mo? Bakit nakatalokbong ng kumot yan? Abay tanghaling tapata. Oy Dodoy, ano bang pumasok sa isip mo? Nagkulong ka dyan sa loob ng kumot. Bumangon ka ng bata ka.
may papagawa ko sa'yo. Wika ni Tatang Zacarias habang inuuga si Dudoy. Bigla itong pinigilan ni Jojo. Teka tay, huwag niyo pong gisingin si Dudoy. Mukhang napuyat yata eh. Ako na lang po ang gagawa. Ano po ba yun? Ay nako, palagi namang ganyan yung bata na yan eh. Hindi ko mawari kung anong pinagkakabalaan tuwing gabi. Halos 10 oras na kong umuwi. Minsan nga umaga na eh. O siya, bilin mo ang mga to sa bayan. Bumalik ka kagad ah. Kakailanganin ko yan doon sa bahay ng pasyente ko. Sige po tay, sandali lang po. Babalik din ako kagad. Pag-alis ni Jojo, naupo si Mang Zacarias sa tabi ni Dudoy. Nakaramdam ng kakaibang enerhiya mula sa binata at tila may kung anong nakabalot sa katawan. Hinawakan ni Mang Zacarias ang noo ni Dudoy. Dito lang napag-alaman na naglalakbay ang diwa ng apo. Anong ginawa mo ng tiyuhin niyo? At saan ka ba nagpunta? Hindi na nito tinangkang gisingin ng binata. Mapanganib. Maaaring maligaw ang kaluluwa ni Dudoy kung sakaling magising ito ng mas maaga. Ilang sandali pa dumating si Jojo, gaya ng inaasahan na pagalitan nito ng matanda. Masyado po kasing mausisa si Dudoy eh. Panay ang paungulit sa akin tungkol sa nakaranang angkan. Napagtanto ko, napapanahon na para alamin ni Dudoy ang lahat ng tungkol sa pamilya natin. Wala namang problema doon eh. Kaso sana, sinabihan mo muna ako. Dahil alam mo kung gaano kadelikado ang paglalakbay ng diwa. Lalo pa, baguhan si Dudoy. Pasensya na po talaga tay pero ano bang magagawa natin para tulungan si Dudoy kung sakali? Wala Jojo. Ipanalangin na lang natin na hindi siya pabayaan ng mga umalagad at ng mahal na apo. Balik tayo sa panahon kung nasaan ang kaluluwa ni Dudoy. Patuloy na nagdadasal si Kadangyan habang unti-unting nauubos ang kanyang nasasakupan. Palakas ng palakas ang puwersa ng kalaban. Maging sina Datu Marikodo, nakikipaglaban na ng sandaling yun. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan ng nagapi ang ikalawang depensa ng Ahop. Nalalapit na ang mga kalaban sa mismong pamayanan. Naririnig na ni Kadangyan ang sigaw ng mga kababaihan. Paparating na sila, Dudoy. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala dahil nandito ko. Ipagtatanggol kita kahit kapalit pa ang buhay ko. Maraming salamat. Doy, nahihilo ko, Doy. Nawalan ng malay si Igong. Akmang sasaluin sana ito ni Dudoy nang biglang sumambulat ang napakalakas na liwanag mula sa katawan ng paslit. Unti-unting humubog ang figura ng isang matipunong lalaki. Tumambad kay Dudoy ang isang mandirigma. Nakasuot ng gintong tapis. Nagliliwanag ang magkabilang kamay. Napagtanto ni Dudoy na nakita niya na ang figurang ito sa mga kalatas ng angkan. Narinig ko ang inyong dalangin. Tapat kong mandirigma. Kadangyan, tumayo ka. Tanggapin ang basbas ng liwanag ng araw. Napangat ng tingin si Kadangyan. Nanlaki mga mata dahil sa pagkakataong iyon. Hindi lang boses, kung hindi ang mismong pisikal na presensya ni Apo Adlaw ang nakita nito. Mahal na Apo Adlaw, hindi ako karapat-dapat sa iyong presensya. Ngunit dumating ka, nagpakita sa akin. Nagagalak po ako at narinig niyo ang aking pag-aanito. Nakikita ko ang iyong katapatan. Sa kabila ng unti-unting pagkatalo ng iyong nasasakupan, patuloy ka pa rin nagtiwala. Ngayon ilahad mo ang iyong palad
Igagawad ko ang pinakamataas na basbas na maaaring tanggapin ng isang tao mula sa aming mga bathala. Lumuhod si Kadangyan sa harapan ni Apo Adlaw. Itinapat naman ng Apo ang palad sa noo ng datu. Biglang nabalot ng napakalakas na liwanag ang katawan nito na umabot hanggang sa kinaroroonan ng mga mandirigma ni Marikodo. Nagmistulang bukang liwayway ang hating gabi. Nang mga sandaling yun, nakita din ito na makalaban, lalo na ang mga pinanubol. Isa-isang nagsipagtayuan ang mga mandirigma ni Kadangyan nang maramdaman ang kakaibang init na dala ng liwanag mula kay Apo Adlaw. Naramdaman din ng mga pinanubol ang kakaibang init na unti-unting pumapasok sa kanilang mga balat. Dahan-dahang nagsipag-atras sa mga ito. Ang tanging naiwan ay ang mga dayuhan. Dudoy, dalin mo si Igong sa ligtas sa lugar. Ako nang bahala sa mga kalaban. Dinala ni Dudoy ang walang malay na katawan ni Igong papasok ng kubol. Doon, muling nagpakita si Apo Adlaw upang balaan ang binata. Alam kong nagmula ka sa hinaharap. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit ano na maaaring makapagpabago ng nakaraan. Malaki ang magiging epekto nito sa mga taong nakakasalamuha mo sa kasalukuyan. Tandaan mo, binata, sila ang iyong nakaraan at ikaw ang kanilang kinabukasan. Hindi pwedeng umira lang dalawang bahagi ng kasaysayan sa iisang panahon. Kaya ang payo ko, bumalik ka na. Malinaw po ang lahat sa akin, Apo. Hindi ko rin ginusto na mapunta sa panahon na to eh. At hindi ko din po alam kung paano makakabalik. Pero sa totoo lang, gusto ko malaman ang nangyari sa nakaraan. At alam kong may dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Isa sa iyong mga kaanak ang nakialam sa takbo ng panahon. Nandito sa panahong ito ang iyong kaluluwa, naiwan sa kasalukuyan ng katawang lupa. Magiging mapanganib kung matagal na mawawala ang iyong kaluluwa sa katawan. Pero paano ko makakabalik, Apo? Hindi ko nga alam kung paano ko nakapunta dito eh. Kung gayon, ipikit mo ang iyong mga mata at ibabalik na kita sa panahong kasalukuyan. Sandali lang po, Apo. Nais ko po makita yung mangyayari sa laban eh. Maaari ba akong manatili kahit ilang sandali lang? Kung yan ang nais mo, ngunit huwag kang magsisi kapag hindi ka na nakabalik. Maaari po bang mangyari yun? Ang katawan ng tao ay tila isang paso ng tultol. Sa sandaling mawalan nito ng laman, rumurupok ang sisidlan at kalaunan, nawawasak hanggang sa hindi na mapakinabangan. At dahil walang buhay na kaluluwa sa iyong katawan, unti-unti ring mawawala ang diwa nito at kalaunan, mamamatay. Ganun po ba, Apo? Sige, kung sakali mang mamatay ang aking katawan, wala akong pagsisisihan. Mas nanaisin ko na lang sigurong manatili para makita kung paano nakipaglaban ang aking mga ninuno. Para mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Kesa mabuhay sa hinaharap na ang nakikita, isang henerasyon na ang mga kabataan walang pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Kung ganon, mas nanaisin mong mabuhay sa panahong ito kaysa sa kasalukuyan kung saan ka nagmula. Opo, mahal na Apo. Ganun na nga. Kung ito ang iyong pasya, sige, pagmasdan mo ang iyong mga ninuno na makipaglaban. Nanatili si Dodoy sa kubol habang pinapanood ang laban sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng mga dayuhan at pinanubol. Bagaman ang ilan sa mga ito ay tumakas na,
may ilang malalakas na naiwan upang ipagpatuloy ang laban sa pinagsanib na hukbo ni Marikodo at Datu Kadangyan. Sa pangunguna ng Datu, unti-unti nilang napatras ang mga kaaway. Tuluyang nagapi ang mga ito. Nagdiwang ang lahat sa nakamit na tagumpay. Kadangyan, hayaan mo na lang bang makaligtas sa mga pinanubol? Madali lang nating matatalo mga dayuhan. Ngunit ang mga pinanubol, sa sandaling kumalma ang lahat, muli silang babalik at sa pagkakataong yun, uubusin nila tayo. Kung ganon, wag na nating hayaang mangyari yon. Itinaas ni Kadangyan ang kamay. Sa kapangyarihang iginawad sa akin ng dakilang Apo Adlaw, isinasamo kita. Bola ng dakilang Haring Liwanag. Biglang nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang kapaligiran. Nagsipagyuko ang mga katutubo upang hindi masilayan ang nakakabulag na liwanag. Hindi naman nakaligtas sa mga pinanubol na naroon. Kahit pa hindi nila nakita ang liwanag, natupok pa din ang mga ito nang tumama sa kanilang balat. Nakita ni Kadangyan kung paanong nagtakbuhan ng mga dayuhan dahil sa takot. Ipinagpatuloy ng mga katutubo ang kasiyahan at pagdiriwang sa tagumpay. May mga nasawi, sugatan, ngunit tanggap ito ng kanilang mga kaanak dahil nakipaglaban ang mga mandirigma ng may dangal at may katuturan. Nanalo man tayo sa ngayon, hindi pa rin nangangahulugan ng tagumpay. Magbabalik ang mga dayuhan, maging ang mga pinanubol, lalo pat nasaksihan nila ang kaya mong gawin. Alam ko, Dato, mapaniil ang mga dayuhan at handa nilang gawin ang kahit ano upang mapasakamay ang isla. Ngunit hindi ako mananatiling nagtatago sa likod ng aking mga bakod. Lalaban kami ng aking mga kaahop. Nagparating din ako ng mga kalata sa iba pang mga dato. Tumugon na si Dato Paiborong ng irong-irong. Anumang araw, darating ang mga pinadalang mandirigma sa pamumuno ng kanyang anak. Hindi lang lupain ang balak nilang kunin, Kadangyan, kundi ang kapangyarihan mong taglay na mula kay Apo Adlaw. Wala kang dapat alalahanin. Dahil kahit anong gawin ng mga dayuhan, hindi nila makukuha ang bolang apoy ni Apo Adlaw. Isa itong iginawad na kapangyarihan, kaya walang sino man ang may kakayahan na humawak nito maliban sa akin. Tama ka, pero kaya nilang dukutin ang batang kinatawan ni Apo Adlaw. Matalino ang mga pinanubol. Sa nakita nating kaninang pakikipagsanib lakas nila sa mga dayuhan, paniguradong may binabalak sila na mas matindi pang pag-atake. Kung tutusin, tama ang sinabi mo, Dato. Kaya kailangan nating palakasin ang paghahanda. Pero paano ang lupain nyo, Dato? Kaming mga Aita, mga lagalag, kung saan kami nakatayo, yon ang lupa namin. At pangangalagaan namin yon ng buong buhay. Bagaman nakapaloob sa kasunduang kalintyaw na walang anumang pananagutan ang mga katutubong Aita sa kapatagang sakop ng 10 datu. Hindi pa din naaalis sa katutubong datu ang pagmamahal nito sa kanyang lupang sinilangan. Kaya ganun na lang ang pagnanais nitong tumulong para tuluyang wakasan ang pananakop at pananalakay ng mga dayuhan at pinanubol. Samantala, habang nag-uusap ang dalawang pinuno, nag-ikot-ikot naman si Dodoy sa paligid. Wala pa ring malay si Igong ng mga sandaling yun. Sa kadailanang naroon pa rin ang presensya ni Apo Adlaw. Bagaman hindi ito nakikita ng karamihan, nararamdaman ni Dudoy na nasa paligid lang ang batala. Nakita ng binata ang mga sugatan, kaya kagad itong lumapit sa mga babaylan upang tumulong. Wala namang pagtanggi mula sa mga ito. Dahil sa tagal ng pananatili ng binata sa puod, naipakita nito ang kakaibang husay sa panggagamot.
bagay na hindi naman nasaksiyan ni Tatang Zacarias at ng chewing si Jojo. Madalas, pinagbabawalang manggamot ang binata dahil hindi pa ito lubusang handa. Ngunit para kay Dodoy, matagal nang naianda ang sarili sa ganitong uri ng gawain. Umaga na nang matapos ang panggagamot sa mga sugatan. Pinuntahan naman ni Dudoy ang mga namatay na mandirigma. Isa-isang inalaya ng panalangin. Dito na nagtaka ang punong babaylan. Kaya naman matapos mag-alay ng dasal, tinanong nito ang binata. Maaari ko bang malaman kung saan mo natutunan ng ganong uri ng panggagamot at pag-aalay ng dasal sa mga yumao? Wala akong natatandaang itinuro sa iyo, bata, dahil ang pamamaraang ito nakapaloob lamang sa aming aho. Kayo po pala, Tatang Mako. Sa sarili ko pong angkan natutunan ng lahat ng nalalaman ko. Simula pagkabata, sinanay nila ako sa ganitong estilo ng panggagamot. Kaya kahit papano, masasabi kong marunong din ako eh. Ganun ba? Pero ngayon lang kita nasilayan sa aming puod. Maaari ko bang malaman kung hindi mo lang mamasamain kung taga saan ka ba talaga? Sabihin na lang po natin na taga dito din po ako. Pero hindi nyo lang madalas napapansin. Wala po kasi ako may pagmamalaking tagumpay para mapansin nyo. Sige po, mauna na po ako . Baka nagising na si Igong . Hanapin ko. Pilit umiiwas ang binata sa ganong uri ng usapan. Mahirap paliwanagan ng mga tao sa panahon na yon. Lalo pa kung tungkol sa paglalakbay mula sa inaharap. Naging mapayapa ang lahat. Nagpasya ang pangkat ni Marikudo na manatili sa kapatagan upang pansamantalang alalayan ang tribo ni Kadangyan. Hanggang sa dumating ang tulong mula sa ahop ni Datu Payburong. Ngunit hindi rin nagtagal ang kapayapaan. Dahil gaya ng sinabi ng Marikudo, muling babalik ang mga dayuhan at pinanubol ng may higit na maraming bilang at mas malakas na puwersa. Nang mga sandaling ito, kakarating lang ng hukbong pinadala ni Datu Payburong at habang kinakausap niya ang pinuno, isang dumalagan o mensahero ang dumating. Ayon dito, nakita niyang nagtitipon ang puwersa ng mga kalaban sa dalampasigan, nasa ilaga mula sa kanilang kinaroroonan. Tato, mukhang pinaganda ng mga dayuhan ng pagsalakay. Hindi lang bilang nilang tumami. May mga kasangkapan silang pandigma na dumating. Malaking lantaka at bolang gawa sa bakal. Nakita ko din kung paano nila itong sinubukan. Kung ano man ang tamaan ng bolang bakal ay sumasabog. Agad pinulong ni Kadangyan ang mandirigma. Kasama ang mga kakarating palang nakaalyado. Mga mandirigmang aita sa ilalim ng pamumuno ni Marikudo. Meron akong 3 hukbo sa ilalim ng aking pamumuno. 2 mula sa aking ahop at 1 mula kay Datu Payburong. Maliban dito, may 18 mandirigmang babaylan na siyang haharap sa hukbo ng mga pinanubol. Masasabi kong marami din tayo. Ngunit ayon sa ulat na ibinigay, kahit gaano pa tayo karami, hindi tayo mananalo laban sa mga lantakang nagbubuga ng bolang bakal. Ngayon, Datu Marikudo, ano ang maaari nating gawin? Kung susundin mo ang aking mungkahi, Datu Kadangyan, nais kong umatras tayo papunta sa kabundukan. Doon, mas mahihirapan ng mga dayuhang tugisin tayo. Ngunit hindi sanay ang aking mga mandirigma sa masukan na gubat. Baka lalo tayo mahirapan. Yun mismo ang aking plano. Isipin ng mga kalaban na mahihirapan tayong lumaban. At isa pa, hindi makakapagpuputok kapag hindi nakitang papatamaan. Gagamitin natin ang mga puno bilang pananggalang. Huwag kang mag-alala, Datu Kadangyan, dahil sa bahagi ng gubat na pupuntahan natin, naninirahan ng ilan sa mga manubig. Sila ang mga babaylan na nagmula sa pangkat ni Datu Bangkaya, inyong ninuno.
Sa sandaling makita nila ang inyong sagisag, walang pagdadalawang isip na tutulong ang mga yun. Sandaling napaisip si Kadangyan sa mga sinabi ni Marikudo. Pero kagad itong nagpasya. Kung sa palagay mo, may pag-asa tayong manalo sa ganitong paraan. Sige, ikaw na ang mamuno, Dato Marikudo. Hindi, Datu. Ikaw ang pinuno ng kapatagan at sa akin ang kabundukan. Kaya ikaw ang magdala sa atin patungo sa paanan ng kabundukan. At mula doon, sabay nating iatid ang ating mga ahop sa tagumpay. Bahagyang kinabahan si Dudoy sa mga nangyayari. Alam ng binatang seryoso na ang mga kaganapan at maaari siyang mapahamak. Ngunit ganun pa man, kailangan itong sumama dahil naatasan nito na pangalagaan si Igong. Matapos ang pagpupulong, pinuntahan ng Datu ang binata upang ipaliwanag ang magiging sitwasyon. Lubos namang nauunawaan ni Dodoy ang lahat. Ngunit habang nag-uusap sila ng Datu, bigla itong nakaramdam ng matinding panghihina. Ano nangyayari sa'yo, Dodoy? Bakit parang bigla kang namutla? Hindi ko rin po alam, Datu. Pero parang nangihina ako eh. Hindi ako makatayo na maayos siguro dahil sa sobrang pagod. O sige, magpahinga ka muna. Wala pa naman tayong gagawin. Sa makalawa pa ang nakatakda nating paglikas. Maraming salamat, Datu. Kayo din po. Kailangan niyo magpahinga. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi nakikitang nasa maayos sa kalagayan ng aking nasasakupan. Kaya bumawi ka ng lakas at maaaring kailangan ko ng tulong mula sa'yo. Pag-alis ni Kadangyan sa kubol, narinig ng binata ang boses ni Apo Adlaw. Muli kitang papaalalahanan. Hindi ka maaaring magtagal sa lugar na ito. Mamamatay ka. Konting panahon pa, Apo Adlaw. Kung mamatay man ako, sana hayaan niyong masaksiyan ko sa sariling mga mata ang tagumpay ng pinagmulang angkan. Nabasa mo sa mga kalatasang nangyari, hindi ba? Ngunit bakit? Nais mo pa ring masaksiyan ito ng harapan? At gaano ito kahalaga sa iyo? Na kahit ang buhay mo, handa mong ialay. Ito ang legasiya ng aking angkan. Kaya karangalan sa akin masaksiyan kung paano kami papatnubayan ni Apo Adlaw. Hindi lang sa panahong to, kundi maging sa inaharap. Kung ganon, ikaw ang higit na nakakaalam. Gaya ng sinabi ko, wala na akong magagawa dahil ito ay iyong pagpapasya. Matapos magsalita, naglaho ang Apo. Tuluyang nakaidip si Dodoy. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, ito na ang huling pakikipag-usap sa Apo. Ito rin ang huling beses na masisilayan niya ang mukha ni Igong. Paggising ni Dodoy, nasa tabi niya na si Jojo at nasa harapan si Tatang Sakarias. Ano ginagawa niyo dito? Teka, kailangan ko bumalik. Hindi ka na maaaring bumalik, Dodoy. Hindi ko na ito papahintulutan. Si Igong wala siyang malay. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Ito mismo ang mangyayari, Dodoy. Makinig ka. Babasahin ko sa iyo ang nalalabing pahina ng Kalatas si Domingo. Tinapos niya na ito bago pa man ang malagim na kaganapan. Binasa nito ang nalalabing pahina ng Maragtas si Domingo. Ayon dito, bago pa ang pagsalakay, pinagkalooban ni Apo Adlaw si Igong ng kapangyarihang silipin ang hinaharap para maisulat sa kalatas. Ipinakita sa kanya ni Apo Adlaw ang kahihinatnan ng laban. Nakatayo ang pangkat ni Kadangyan sa loob ng gubat habang hinihintay ang pagdating ng mga dayuhan. Ilang minuto pa, nakita nilang unti-unting humahanay ang mga kalaban sa dalampasigan. Nakatutok sa kanila ang mga lantaka. Walang sino man ang kumilos.
Tahimik na nagmasid ang mga mandirigma. Hanggang sa ang kalaban mismo ang unang umatake. Nagpaputok ng lantaka ang mga dayuhan. Wala silang matamaan dahil hindi nila alam ang eksaktong posisyon ng mga katutubo. Bilang ganti, naglipara naman mula sa kakahuyan ang mga pana. Isa-isang pinabagsak ang unang hanay ng mga dayuhan. Dahil dito nagalit ang kanilang pinuno, nag-utos sa paputukan ng walang tigil ang mga katutubo. Ginawa ito ng mga kalaban. Hindi nagaksaya ng pagkakataon si Gadangyan. Gumante ng pag-atake. At sa pagkakataong yun, halos kalahati ng mga kalaban ang napatumba. Ngunit dito palang nagsisimula ang totoong laban. Pumasok sa kagubatan ang mga dayuhan upang makipaglaban ng harapan sa mga katutubo. Dito na pumasok ang mga mandirigma ni Marikodo. Kabisado nila ang kagubatan at dahil sa maliliit ang pangangatawan, mabilis silang makakilos sa pagitan ng malalaking puno. Naging malaking lamang para sa mga katutubo ang kagubatan. Nagawa nilang talunin ang mga dayuhan pero hindi pa natatapos ang laban. Isa-isang nagdatingan ang mga pinanubol kasama ang pinakamalakas na mandirigma. Kadangyan, mukhang hindi pa tapos ang laban. Tignan mo ang paparating na mga pinanubol. Nakikita ko, Dato. Pero hindi ba sabi mo, kanlungan ng mga manubig ang gubat na ito? Kung ganon, nasan sila? Nasa paligid lang sila. Sa sandaling kailanganin natin ng tulong, siguradong lalabas sa mga yon. Kaya magtiwala ka lang, Kadangyan. Huwag kang panghinaan ng kalooban. Hindi ako pinanghihinaan ng kalooban, Dato. Ang inaalala ko, ang kaligtasan ng aking nasasakupan, mga bata at kababaihan. Kung ako lang mag-isang lalaban, wala akong pakialam kung mamatay ako. Basta't mabigyan sila ng payapang buhay. Mag-isang lalaban. Bakit hindi natin gawin yun? Anong ibig mong sabihin, Dato? Hahamunin natin ang pinakamalakas sa kanilang hanay. At sa oras na matalo natin to, kusang panghihinaan ng loob ang mga pinanubol. Magtiwala ka sa akin, Kadangyan, dahil minsan ko na yung ginawa. Palaban ng mga pinanubol at hindi sila aatras sa hamon ng harapang laban. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad palabas ng kanilang mga hanay, lumabas din mula sa kakahuyan ang pinakamalakas na mandirigma ng mga aswang. Isang gabunan na halos 2 beses na mas malaki kay Kadangyan at 3 beses na mas matangkad kaysa kay Marikodo. Bagyang napalunok ng laway ang Datong Aita. Mukhang mapapasubo ako nito . Hindi ko akalaing ang laki ng kalaban. Ikaw ang nakaisip niyan, Dato. Bakit hindi ikaw yung humarap? Pag-uusap ng dalawa. Naglalakad papalapit sa kalaban. Ano? Mag-uusap na lang ba kayong dalawa? O gusto niyong pag-usapan natin ang mga alituntunin ng inyong pagsuko? Marami akong iniisip na maaaring pag-usapan, pero hindi kasama doon ang pagsuko. Hinahamon kita sa isang labanan. Makalumang pamamaraan. Kapag nanalo kayo, maaari niyong gawin ang gusto niyo sa aking nasasakupan. Pero kapag natalo kita, lilisanin niyo ang lugar na ito at kailanman hindi na babalik pa. Ano? Malinaw ba ang alituntunin ko? Wala ka sa katayuan upang makipagkasundo pero sige. Mukha namang alam ng mga bathala kung sinong mananalo. Pumapayag ako at tinatanggap ko ang iyong hamon. Bagaman natatakot, kampante si Kadangyan na mananalo. Naalala nito ang sinabi ni Apo Adlaw. Bakit bigla ka nabuhayan? Akala ko ba natatakot ka sa nilalang na yan? Nakalimutan mo na ba ang basbas ni Apo Adlaw sa akin? Manood ka kung paano kung tatalunin ang nilalang na yan kasama ang kanyang kalahi. Wika ni Kadangyan.
Matapos ang paghahanda, walang pagdadalawang isip na sumugod. Nung una, hinayaan niyang maniwala ang kalabang mahina siya at tanging pisikal na lakas ang gamit. Nakailang tama na ang kalaban sa kanya, ngunit patuloy pa rin itong tumatayo kahit nanginginig na ang tuhod. Kahit magtulong pa kayo ng kutong lupang yun, wala kayong magagawa. Isa akong gabunan. Walang kapantayang lakas ko. At kung ikukumpara sa inyong mga tao, pilantik lang kayo ng aking daliri. Huwag kang papakasiguro. Oo, malakas ka. Pero mukhang nakakalimutan mong may paningin ka. Wika ni Kadangyan. Sabay taas ng kanyang kamay. Kumawala ang napakalakas na liwanag. Maging sina Marikudo, hindi inaasahang gagamitin ni Kadangyan ang bolang apoy ni Apo Adlaw. Nakatitig sa kanya ang gabunan. Napasigaw ito dahil unti-unting napapaso ang kanyang balat hanggang sa tuluyang maging abo. At sa bandang unahan, isa-isang naglabasan ang mga manubig. Sinugod ang mga nalalabing pinanubol. Nagawa nila itong talunin at upang tuluyang mawala sa landas ang mga katutubong aswang, nagpasya si Kadangyan na tapusin ang lahat ng ito gamit ang bolang apoy. Balik tayo sa kasalukuyan. At doon nagtapos ang laban. Naging matagumpay si Kadangyan sa pakikipaglaban. Mabuti naman kung ganun. Pero anong nangyari kay Igong? Nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa tuluyang namatay si Kadangyan. Ipinamana nito ang basbas ni Apo Adlaw kay Igong. Nakalaunan, naging pinuno ng ating angkan. Pero sa paglipas ng panahon, dumating ang malaking bugso ng mga dayuhan. Sa halip na makipaglaban, hinayaan ni Igong na yakapin ang ating angkan ng Kristyanismo at bininyagan siya sa pangalang Domingo. Napagtanto ng binata na si Igong. Walang iba kung hindi ang papo ng kanyang lolo Zacarias. Ibig sabihin, lolo ng matanda si Igong at sila ay mula sa iisang linya. Naging malinaw kay Dodoy ang kanilang kasaysayan at dahil sa katotohanan sila ay nasa ilalim ng pabor ni Apo Adlaw. Nagpasya ang binata na yakapin ng tuluyan ang pamanang buhay ng kanyang mga magulang. Naging isang mahusay na babaylan si Dodoy. Naglakbay ito sa kapuluan upang hanapin ang iba pang mga kalahi. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring ginagawa ng mga sumunod na henerasyon ni Dudoy ang paglalakbay dahil hindi pa rin nahanap ang lahat ng mga kalahi. Ang mga taong binasbasan, ang mga taong pinili, ang mga taong biniyayaan ng banal na kapangyarihan ng bolang apoy ni Apo Adlaw. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Shoutout muna tayo. So JD, kamusta po? Solid supporter mo ko mula pa 2020. Pabati naman po sa anak ko magbe-birthday sa June 25. Happy birthday sa'yo, Eloisa. Naway maging masaya ka sa birthday mo at mag-aaral ng mabuti. Sumunod palagi sa mga magulang. Anyways, para sa iba natin mga kabayan, kung gusto nyo magpa-shoutout or kung meron kayo ipapabati, i-comment nyo lang dito. At para naman sa mga kabayan na naghahanap ng mga tangan, medalyon, lucky charms, mga anting-anting cleansing candle o yung oil, panghapla sa usog, panghapla sa masasakit na bahagi ng katawan, pilay, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, lalo na yung mga pangangalay, yung mga nanunot sa dulo ng daliri, at pwede sa lahat ng edad, narito ang haplas, konsagradong langis. May basbas ang langis na yan mga kabayan. Available yan sa website ng www.lecamerchandise.com. Kung interesado kayo, free shipping na. Ako na magbabayad ng shipping fee para wala na kayong babayaran sa shipping fee. Kung interesado, i-visit nyo po yung site or pindutin nyo yung comment. Sa comment section, naroon po yung link ng www.lecamerchandise.com. Kita-kits sa susunod na kwento.